Sister Marga. Ayan. So, magandang umaga po muli sa bawat isa. Ang ating pag-uusapan ngayon ay bear one another's burdens. Dumating na ba o sumagi na ba sa ating kaisipan na pagod na ako sa pagtulong sa iba? Lalo na kapag walang ginagawang pagsisikap ang ating mga tinutulungan. Aminin ko sa inyo, parang nabanggit ko na rin yon sa aking sarili. Parang pagod na ako. Pagod na akong tumulong. Pero I was rebuked through His Word. Ang sabi niya, huwag tayong mapagod, tumulong. At naniniwala ako na ang pinagmumulan ng ating lakas para magpatuloy sa pagtulong, sa pagpasan ng pasanin ng iba ay ang ating Panginoong Hesus. Indeed, our God is so good. Our God is faithful. And our God is our strength. So verse 1, sabi doon, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Si Pablo, ito ay ina-address niya sa iglesia ng Galacia, na kung saan ay maaring may mga sitwasyon na kung saan ay ang daming nafo-fall, ang daming nahuhulog sa kasalanan. Actually, all of us is vulnerable. Lahat tayo ay vulnerable para magkasala. Pero ang sarap lang dahil ang sabi niya, if anyone is caught in any transgression, ano po ang sabi niya dito? You who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Ang biglang pumasok po sa akin dito ay, of course, yung example ng ating Panginoong Hesus. Sa mga Hudyo, kapag ikaw ay nahuli, caught in the act, ang kaparusahan ay batuhin ka hanggang ikaw ay mamatay. Maalala ba natin yung babae? He was caught in the act of adultery, na talagang dinala siya sa gate, sa public, para siya ay batuhin. Pero nandoon ang ating Panginoong Hesus. At ano ang sinabi niya? Sino man ang walang kasalanan, siya ang unang babato sa babaeng ito. Unti-unti, inilaglag nila ang mga hawak nilang mga bato. Dahil alam nila sa kanilang mga sarili na sila din ay nagkakasala. At dito makita natin how Jesus Christ restored the woman. At sabi niya, kahit ako, hindi kita pwedeng i-judge. Pero ang sabi niya, go home and sin no more. Naramdaman ng babae ang pagmamahal ng Diyos. Totoo naman. Kapag naramdaman natin ang pagmamahal, mababago ang lahat. Powerful talaga ang love. At nagmumula ang love na ito sa ating powerful God. Ang ganda ng inawit natin kanina, I am free. I am free. Free na ba tayo sa kasalanan? Yes, indeed, we are free because of what Jesus Christ did on the cross. Because of His unconditional love, tayo ay pinalaya. The stronghold of sin ay nawala na. Pero, let's accept the fact na paminsan-minsan o maaaring palagi ay nagkakasala pa rin tayo.
Pero ang sabi dito ni Pablo, kapag ang ating kapatiran ang sinasabi niya dito, ibig sabihin, Hosanna family. Kapag ang ating kapatiran ay nagkasala, ano ang gagawin natin? Who and how to restore our brothers or sisters caught in any transgression? Sino? Gagayahin ba natin ang ginagawa ngayon sa pag-uusig, tama ba? Sa pagtatanong kay Alice Go? Ganon ba tayo kapag nagkasala ang ating mga kapatid? Ibabandera natin, malalaman ng buong mundo, at talagang ipapahiya. Sino ba ang nanonood? Grabe, no? Nagpapakyut ka pa dyan, may mga ganong salita. Pero, ang ginagawa nila is for our bayan, para sa ating bayan. Pero, as a church, hindi na po kailangan yung ganon. Hindi na kailangan ipahiya. Kasi may warning dito. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Kasi minsan, kapag nalaman natin ang ating mga kapatid ay nagkasala, feeling natin, we are so holy. Pero, ano ba ang sinasabi dito? How to restore our brothers or sisters caught in any sin or in any transgressions or in any wrongdoings. As a church, as a believer, how do we act to restore our brethren? If we are free indeed, meaning Jesus Christ is already in us. The Holy Spirit is already in us. And the Holy Spirit will lead us how to restore our brethren. The Holy Spirit will give us the wisdom kung ano yung sasabihin natin. Kasi siya rin ay anak ng Diyos. Siya rin ay may banal na espiritu sa kanyang buhay. Kaya careful tayo. Christians, kapag nalaman natin ang ating kapatid ay nagkasala, let's talk to her or to him privately. At huwag na natin siyang pagpiestahan pagdating ng prayer meeting. Ay, alam mo, si ganito. Hindi tayo nakakatulong. The more na ibinababa natin siya, na instead na tinutulungan natin siya through our prayers, that is how we should act. We should act like Jesus. We should think like Jesus. Kasi yun yung gusto niya. Kasi mahal niya ang bawat isa. And our aim, wag tayong parang, alam mo yun, yung judgmental. Kaya kayo nagkakasakit kasi ganito. Kaya kayo nahihirapan kasi ganito. Wow, nagko-conclude na tayo. Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng mga taong ito. At ramdam ng Diyos ang bawat pinagdadaanan natin. Maaring hindi tayo pare-pareho, maaring hindi pare-pareho ang level ng ating mga pinapasan sa buhay. Pero ang sabi niya dito, bear one burdens o another's burden. Ibig sabihin, di ba, we discussed that the church is compared to a body na may iba't ibang bahagi. Na may mga bahagi ng katawan natin na hindi natin masyadong pinapansin. Pero kapag yung bahaging iyon ay nagkaroon ng sugat, papansinin natin, di ba? Kasi ang buong katawan ay masasaktan. Halimbawa, itong likod natin, pinapansin ba natin yan?
Di nga natin alam kung may nunal nga dyan di ba? Ang palaging pinapansin natin, yung mga nakikita natin. Pero yung hindi natin pinapansin. Pero kapag may masakit dyan sa likod natin, ang buong katawan, masakit, nararamdaman, ganon din sa atin. Minsan as a church, yung mga hindi kapansin-pansin, hindi na nga kapansin-pansin, hindi pa natin papansinin. Kawawa naman. As a church, dapat tayo magiging sensitive sa pangangailangan ng bawat isa. Ang pinag-usapan natin last time, we are our brother's keeper. Ibig sabihin, responsable natin yung ating mga kapatid. Tanggapin na natin. Kahit minsan hindi siya katanggap-tanggap. Pero kapatid natin yan Dahil magkakaiba tayo, tama? Iba yung upbringing nito, iba yung upbringing nito. Minsan yung gusto natin makita sa kanya, hindi pwede. Pero ang sarap lang. Kasi meron tayong common denominator. Ay, nabanggit natin ng ating pastor. We have common denominator. Yun ay ang ating Panginoong Jesus. So, our aim of restoration is repentance and restored relationship. Tama. Diba kapag tayo ay nagkasala, may nasira. May brokenness. Una sa lahat, of course, sa ating Panginoon. Diba nung nagkasala si Adan at saka si Eva, hindi naman nawala yung relasyon Pero ano yung nawala? Fellowship. Kaya minsan, ang tendency ng ating mga kapatiran, kapag hindi na-restore yung kanyang wrongdoings o yung kanyang brokenness, ano ang tendency na ginagawa ng ating kapatid? Ayaw na niyang pumunta ng church kasi nahihiya na siya. Kaya, hindi ko alam, sana magiging sensitive tayo na, yung katabi ko dito, wala Alam ba ninyo kung sino yung palagi ninyong katabi? Alam ba natin kung sino yung palaging pumupunta tapos biglang nawala siya, 2 weeks na pala, 3 weeks na pala, 4 weeks na pala? Magiging sensitive tayo. Ano na kaya ang nangyari? Mabisita nga, ma-text nga, matawagan nga. We are our keepers, our brothers and sisters keeper. So, ang sarap siguro, walang mag-a-absent. Lahat yan ay mapupuno kung gano'n ang gagawin natin. Alalahanin natin yung bawat isa. Ano kaya nangyari dito? Hindi, si pastor na lang. Trabaho naman niya yan. Hindi. Si sister na lang, Sister Delia, sila naman yung nasa visitation team. All of us should involve as a church. So, ang aim natin is magrepent ang taong ito at manumbalik yung relasyon na nasira. At papaano natin gawin ito? With tender. Alam mo yung tenderness. Parang tenderloin. Parang yung pagkain na tender. Di ba? Ang sarap. Ang sarap kainin yun, di ba? Kapag malambot na malambot. Ibig sabihin, malambot tayo, hindi tayo harsh. Na-ideal siya. Maramdaman niya na hindi tayo nagja-judge. Maramdaman niya na mahal natin siya. Maramdaman niya na she belong to the family. Okay? And how, yun na yung attitude natin. With meekness and love. Yun ang ating Panginoon. Yun yung attitude ng ating Panginoon. When He restored the woman caught in the act of adultery. With love. Sabi niya, kahit ako, hindi kita babatuhin. Pero umuwi ka na and sin no more. Sa ating mga anak, sa ating mga kapatid,
sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid sa Panginoon, papaano ba natin sila tinitreat kapag sila ay nagkasala? Kapag sila ay gumawa ng mga bagay na sa alam natin ay parang hindi tama, let's treat them with meekness and love. Sabi pa nga dito, consider others better than yourself. That is, humble. Let's always humble ourselves when we restore, when we confront others. Kasi may warning doon sa binasa natin sa verse 1. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Totoo po ito. Pag tayo ay nagmamayabang, baka isang araw, yung naranasan niya ay mararanasan din natin. Kaya may warning, keep watch, lest you too be tempted. Verse 2, bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Nung nabasa ko to, in Tagalog, pasanin. Meron tayong sariling pasanin. Pero ang sabi niya, pasanin natin. Pasanin. Tama ba ang aking pagbigkas? Pasanin ang kabigatan ng ating mga kapatid. Ang unang pumasok sa aking isip ay kung paano pinasan ng ating Panginoong Jesus ang krus. Kaya, parang ang sarap na i-recall kung paano pinasan o paano kinary ng ating Panginoong Jesus ang bigat. Hindi lang iisang bigat Hindi lang yung kabigatan ko. Kabigatan ng buong mundo. Kaya pala, bago siya hulihin at ipako sa krus, ang sabi niya, Lord, kung pwede, tanggalin ninyo itong cup na ito. At sa kanyang prayer, tagaktak ang kanyang pawis na parang dugo. Na-experience ba natin yon na sobrang bigat ka na, pero may pabigat pa rin? Na-experience ba natin yon? Oo nga, no? Kaya naman pala. Kasi human being din ang ating Panginoon, nagkatawang tao. Kaya naramdaman niya yung pain, naramdaman niya yung bigat. Kaya kapag tayo, mayroon na tayong kabigatan, pagkatapos, dadaganan pa tayo ng mas mabigat. Diba? Ang hirap. Pero alam ng Diyos ang lahat ng mga iyon. Grabe yung ginawa niya. Pasan-pasan niya ang bigat ng buong mundo. At ano yung nagmo-motivate sa kanya na kahit mabigat yung daladala niya, kailangan marating niya yung finish line. Kailangan magawa niya yung goal. Ano yung goal? To save us. Our goal, kung bakit kailangang pasanin natin ang bigat ng ating mga kapatiran is to save them. To save them na umalis sa way ng Panginoon. Ang dami na tayong mga kapatiran na dahil hindi nila kaya ang bigat ng problema, hindi na natin sila nakikita. Ayaw nila lang mag-church. Mabigat ba? Mabigat ba? At kapag ginawa daw natin ito, ano ang nasunod natin? We fulfill the law of Christ. Ano nga ba ang law of Christ? In John 13:34, God's law is, love one another as I love you. Diba ang daming batas, ang daming commandments? 10 commandments. Magagawa natin ang lahat ng mga iyon kung meron tayong love.
At saan nagmula ang love na ito? Ano ang pundasyon? Sino ang pundasyon? Sino ang source ng love na ito? Ang ating Panginoong Jesus. Kaya, na-experience ba natin na minamahal natin siya kahit na hindi siya kaibig-ibig? Because there is power in us. The power of God's love is in us. Kaya nagagawa nating mahalin ang iba. Lalo na ang ating pamilya. Pamilya, biologically and spiritually. Kung mapapansin natin kanina, lalong-lalo na ang kapatiran natin sa Panginoon. Kaya, tanggapin ang bawat isa at mahalin ang bawat isa. At kapag how to show our love, nabanggit din natin ng ating pastor, it's not only through our mouth. Kailangan may action. Pasanin natin ang kabigatan ng ating mga kapatiran. Why and how should we bear one's another burdens? Bakit? O nasagot na? Dahil ito ay command ng Diyos na dapat nating gawin. So, ibig sabihin, kung may problema ang ating kapatiran, tulungan natin siya. Kasi yun ay command. That is how we show our love to our brethren. Tulungan natin siya. At hindi lamang sa mga material na bagay, kundi lalong-lalo na spiritually. Lalong-lalo na kapag siya ay nagkasala, ire-restore natin siya. Showing our love. So why? Bakit kailangan gawin natin ito? Ito ay command ng Panginoon na kailangan nating i-fulfill, na kailangan nating gawin. And this is also the manifestation of our faith. If we are declaring that we have faith in God, we should show it by caring one another, by carrying one burdens o another's burden. At huwag tayong mag-alala. May magpapalakas sa atin ang ating Panginoong Jesus. Masusustain yung paggawa natin ng kabutihan because there is power in us. The power of the Holy Spirit. He is the one giving us the strength. No? Maayos na pag-iisip para maayos na salita ang bibitawan natin para ma-restore ang ating kapatid. How? How do we bear one burdens o one another's burden? Papaano? Una, sacrificial service. Siyempre, ang example natin dito ay ang ating Panginoon. Bata pa lamang siya, na-experience na niya ang sakripisyo ng pagmamahal. Bakit? Hindi siya ipinanganak sa malambot na higaan. Ipinanganak siya sa sabsaban. Bata pa lang siya. Marami nang gustong kumitil sa kanyang buhay. Ang hari. Hanggang sa siya ay lumaki na, they rejected him. Ang kanyang mismong family. Hindi naniniwala sa kanya. Diba? Ang sakit ng ganon. Na ikaw yung nagsasabi ng Word of God and yet hindi ka pinaniniwalaan. Pero sa bandang huli, naniwala ang kanyang mga kapatid. Isa yon si James. In our family, minsan hindi tayo kapani-paniwala. Kaya hanggang ngayon, yung mga iba natin mga kapatiran, yung ating mga ibang kapatid, hindi pa rin sila pumupunta ng church. Why? Pero wag tayong huminto.
Huwag tayong huminto na ipakita kung sino si Kristo sa ating buhay. Huwag tayong huminto na ipanalangin sila. Sakripisyo. May kalakip na sakripisyo when we care others. Tama? Sa magulang na lang, di ba? Hindi ko alam kung yung mga teachers, lalo na yung mga teachers, kapag binibigyan sila ng chocolate o naman kung anong pagkain, nagbibigay ang ating mga teacher, ang ating mga estudyante, anong ginagawa natin? Niuwi natin. Para sa anak ko, para kay Margaret to. Para kay mama. Para sa aking mga pamangkin. Para sa aking family. Because of our love. Ang sarap matulog. Pero kailangan bisitahin si kapatid na ganito. Kasi ang tagal na niyang hindi pumupunta sa church. Ang sarap nang umuwi kaagad after church. Hindi na kailangan makipag-usap. Hindi na kailangan kausapin si kapatid na to. Minsan, I'm sorry to tell, na nagmamadali tayong umuwi. Gustong-gusto na nating umuwi. Lalo na kapag lunch fellowship. No? Kaya, isisingit ko na ang lunch fellowship natin this coming Sunday. Lahat tayo, let's have a fellowship together. Ano man ang magiging lunch natin next Sunday, dalhin natin dito at pagsalo-salo tayo para gumaan ang buhay, no? Wag lang palaging nakatutok sa trabaho. From Monday to Friday, trabaho. Minsan nga, mga teacher, kahit Saturday, Sunday, dala-dala pa rin sa bahay ang trabaho. Grabe, ang daming burden. Pero sinasabi ng ating Apostle Pablo, carry one another's burden. Kumusta na kaya si kapatid ng ito? Kumusta ka na, kapatid? Gawin natin. Try kaya natin this coming Sunday. Na habang tayo ay nagkakainan, kamustahan. Sa mga kabataan, kamustahan. Huwag nang magkanya-kanya. Okay? Sa mag-asawa, ano muna kayo? Tawag doon? Hiwalay muna kayo. Sa mga kalalakihan, go. Sa mga kalalakihan, kamustahan. Sa mga kababaihan, ganun din. Sa mga may boyfriend at girlfriend, hiwalay mo na. Kamustahan. One way of carrying one's burden. Kala natin okay siya. Yung pala, malapit na siyang magpakamatay. Pero dahil nakausap natin siya, dahil nakamusta natin siya, sumigla. Sumigla ang kanyang puso. May sakripisyo. Handa na ba tayong magsakripisyo? Hirap. By God's grace, magagawa natin. At hindi lamang sa material na bagay, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. No man is an island. Tama? Hindi natin kaya mag-isa. We need each other. We need each other. Hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Kailangan natin ang bawat isa. Napakagandang illustration, yung tugtugan ng ating mga music team. May harmony. Nabanggit ko na naman, kapag narinig nung isa na, hindi parang pangit tingnan. Ayusin. So, ganun tayo. At kapag ganun ang ginagawa natin, ang Diyos ay mapupurihan. At makita ng bawat isa, may unity talaga ang Hosanna. May unity talaga, may pagkakaisa talaga ang Hosanna. Dahil may iisa silang Diyos na pinaglilingkuran.
ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa, personal responsibility. In verse 5, kung babasahin natin ang verse 5, for each will have to bear his own load. Sabi ko, ano kaya ito? Sabi doon sa verse 2, pasanin ang load ng iba. Pero dito sabi niya, for each will have to bear his own load. Dahil hindi ko masyadong maintindihan, nag-search ako. Yung load pala na sinasabi dito is, parang ganito yon. Sa ating cellphone, lalo na kapag nakadata, di ba, nagpapaload tayo para magkaroon ng connection sa ating mga kapatiran o sa ating mga friends. Kaya kapag wala tayong load, di natin makontak yung ating mga friends. Yung load pala na sinasabi dito is load by God. Yun yung gift na ibinigay ng Diyos sa atin. Na dapat dala-dala natin ito every time na may nangangailangan. Kaya, di ba, ang load natin, dapat palagi tayong may load kasi minsan may emergency. So, paano natin makontak yung taong yon kung wala tayong load? So, paano tayo makakatulong sa iba kung walang inilagay ang Lord na load sa atin? At ano yung load na yon? Yung mga iba't ibang gift natin. Yung mga iba't ibang skills natin. Yun yung load na dapat natin palaging dala-dala. Para sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng emergency, ready tayo kaagad. Ready tayong tumulong. Yun pala. At naniniwala ako na ang bawat anak ng Diyos dito sa Hosanna World Mission Church ay may kanya-kanyang load. Amen po ba? May kanya-kanya tayong load. Okay? At gamitin natin yung load na yan para maibsan yung burden ng iba. Na kahit tayo mismo ay may burden. Gamitin natin yung load na yan. Kung ikaw ay niloadan ng Panginoon ng maraming pera, yun ay blessing. At alam mo na nangangailangan ang kapatid mo, huwag kang ano ba yung kasabihan? Kawali, ano ba yun? Tengang kawali. Bakit kaya tengang kawali? Ibig sabihin, kung alam mo na kaya mo naman, tulungan. Kung ikaw ay niloadan ng maraming skills, nabanggit na nga yung skill ng ating anak na si Jethro, magaling sa math, i-release mo yung load na yan. Kung ikaw ay pinagkalooban ng skill, ng pag-awit, ng pagtulong, ng encouragement, i-release ang load na yan. And God will be glorified. At habang tayo ay gumagawa ng kabutihan sa bawat isa, in verse 9 to 10, ito yung encouragement ni Paul. And let us not grow weary of doing good. Diba sabi ko kanina, nabanggit ko na rin kay Ate Delia, nakakapagod na. Pero ang sabi dito, I was rebuked. Let us not grow weary of doing good. Pag alam natin na tama ang ginagawa natin, magpatuloy tayo. Na kahit minsan, hirap ka na. For in due season, anong sabi niya? You will reap. Wow, meron palang reward. At tama, kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, gawin mo ito sa iba.
Kung gusto mo na ikaw ay mamahalin, mahalin mo siya. Kung gusto mo na ikaw ay irespeto mo siya. Kung gusto mo na dumami pa ang kayamanan mo, ibigay mo. Hindi ganito. Tama? Ang ganda ng illustration. Wala na. Hanggang doon na lang. At maaaring yung tinulungan mo ay hindi yon ang magbabalik. Gagamit ang Panginoon ng iba para ibalik. At minsan, hindi sa mga material na bagay, ibinabalik ng Diyos ang ipinahiram mo o ang kabutihan na ginawa mo. Minsan, kamuntik ka ng na-aksidente, pero because of God's protection, pero hindi ko ibig sabihin na dapat tayo gagawa para tayo ay proteksyonan ng Panginoon. Hindi nagbabago yung kanyang nature that He is our protector. Huwag nating sasabihin, kaya kayo nagkasakit eh. No. Kaya ka nabangga eh. Kasi meron kang ginawang ganito. No. May sinasabi ang Diyos kung bakit nangyayari ang mga bagay na iyan. At sana magiging sensitive tayo kung ano nga ba ang sinasabi ng Diyos. Why? At minsan, di ba, nagiging effective tayo na advisor o na encourager kapag naranasan natin. Tama? Naranasan nating nabigo sa pag-ibig. At nabigo sa pag-ibig yung kapatiran mo. Very effective ka. Bakit? Naranasan mo kung paano ka pinalakas, kung paano ka pinatayo ng Diyos. Whatever you sow, you reap. Whatever you sow, we reap. In due time. And I do believe, hindi lamang dito tayo nag-harvest sa ibang dako. In heaven, may graduation. We will be rewarded of doing good at hindi napapagod. Di ba ang sarap? Hindi lang tayo dito nire-reward ng Panginoon. Kahit sa langit. Wow! Ang sarap ng mga nauna na. Kasama na nila ang Panginoon. Pero kahit na buhay pa tayo, kasama natin ang Panginoon. Tama? Kasama natin lagi ang Panginoon at iyon ang kanyang pangako. So sa umagang ito, ang encouragement sa bawat isa, let us always do good to everyone. To everyone. Minsan, nasasampal ako minsan. Lalo na sa jeep, may biglang sasakay na na manghihingi ng pera. Sabi ko, ang galing. Di ko alam kung Kristiyano ba ito o hindi. Ibig sabihin, ang bawat isa ay may kabutihan sa puso. Hindi lang tayo, mga Christians. Minsan nga, mas mabuti pa nga sila sa atin eh. Sabi ko, parang mas mabuti pa ito sa akin eh. Dahil tayo ay created by God. Nandun pa rin, may kabutihan sa puso ng bawat isa. Let's do good to everyone. And especially to those who are of the household of faith. Sino ba ang nasa household of faith? Tingnan natin ang ating katabi. Kung girlfriend mo yan, talagang gagawan mo yan ng mabuti. Paano kung yan ay kaaway mo? Meron ba tayong kaaway? Dapat wala. More especially, the household of faith.
ang kapatiran natin. Through our prayers, through our encouragement, through our help, any kind of help. At bakit natin ginagawa yon? Yan ay command ng Panginoon. So this morning, huwag tayong manghinawang gumawa ng kabutihan. Lalo na sa ating pamilya. Lalo na sa ating kapatiran. At kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, ipinapakita natin ng Diyos ang ating pinaglilingkuran. Ipinapakita natin na meron tayong pananampalataya. Kasi sabi ni Santiago o sa James, faith without works is dead. Pero dapat tanggalin natin sa ating isip na kaya tayo gumagawa ng mabuti para tayo ay may ligtas, mali. Kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil tayo ay ligtas na. That is the effect or the result or the fruit of our faith. Doing good. Bearing, carrying one another's burden. Let us pray. Panginoon, patawad po na kung minsan ay sumusuko ang aming katawan, ang aming isip sa paggawa ng mabuti. Salamat dahil kayo mismo yung nakakaunawa sa amin. At salamat dahil kayo yung nagbibigay sa amin ng lakas, ng encouragement na ipagpatuloy ang paggawa ng mabuti, ang pagtulong sa iba. Lalong-lalo na Panginoon, ang aming mga kapatiran na alam namin o nagkasala, maring ito ay sinasadya o hindi sinasadya. Tulungan po ninyo kami na magiging sensitive po kami sa bawat isa. At tulungan po ninyo kami na ito ay maisagawa namin sa aming mga kapatiran. Salamat po, Banal na Espiritu, sapagkat kayo ang source ng aming strength, kayo yung source ng aming joy, kayo yung source ng aming, ng lahat-lahat para maibahagi namin ang mga pagpapala, ang mga load na ibinigay ninyo sa amin. Salamat po sa inyong salita na aming napakinggan sa araw na ito. Tulungan po ninyo kami na ito ay maisagawa namin. In Jesus' name we pray. Amen.